ang panimula. Higit pa sa isang pangalan sa mga aklat, si Jose Rizal ay isang taong may puso, isip at panindigan. Sa pagtalakay natin sa kanyang buhay, sisirin natin ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga pangarap, hilig at mga unang karanasan na humubog sa kanyang pagiging bayani. Ating alamin ang kanyang paglalakbay sa karunungan mula sa mga unang guro hanggang sa mga universidad sa Europa. Tadalakayin din natin ang kanyang mga advokasya, ang mga bagay na kanyang ipinaglaban at binigyang buhay, kung paano niya ginamit ang kanyang panulat upang imulat ang mga Pilipino sa kanilang kalagayan at bukawin ang diwa ng nasyonalismo. At ating mabalikan ang kanyang trahedyang pagkamatay, isang pangyayari na nagpatibay sa kanyang legasiya bilang isang bayani at inspirasyon ng bansa. Sa paglalakbay na ito, hindi lamang natin alamin ang mga pangyayari sa kanyang buhay, kundi sisikapin din natin maunawaan ang kanyang puso at isipan. Sa ganitong paraan, mas makilala natin si Jose Rizal hindi lamang bilang isang bayani, kundi isa ring tao na nagbigay inspirasyon sa ating bansa. Sa unang kabanata, sino si Jose Rizal? Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, na mas kilala bilang Jose Rizal, ay isang Pilipinong makabayan, manunulat at pulimata. Ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ang ikapitong anak sa 11 anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonso, at lumaki siya sa pamilyang may pagpapahalaga sa edukasyon at kultura. Bata pa lamang, ipinakita na niya ang kanyang talino sa sining, agham at literatura. Si Rizal ay kilala sa kanyang mga nobelang Nolimet Tangere at El Filibusterismo, na nagbukas ng kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa katiwalian at pang-aapi. Bukod sa pagsusulat, dalubhasa rin siya sa medisina, sining, linguistika at filosofiya. Hanggang ngayon, itinuturing siya bilang pambansang bayani ng Pilipinas at simbolo ng karunungan, tapang at pagmamahal sa bayan. Sa ikalawang kabanata, saan nag-aral si Jose Rizal noong elementarya, high school at kolehiyo? Nag-aral si Jose Rizal ng elementarya sa Calamba at Biñan, Laguna. Una siyang tinuruan ng kanyang ina sa bahay at pagkatapos ay nag-aral sa paaralan ni Maestro Justiniano Aquino Cruz sa Biñan. At sa high school o sekundarya, pumasok si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila, ngayon ay Ateneo de Manila University, noong 1872. Dito niya natapos ang kanyang sekundarya o Bachelor of Arts noong 1877. Pagkatapos ng Ateneo, nag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas o UST sa Maynila, kung saan kumuha siya ng kursong Filosofia y Letras o Philosophy and Letters at Medisina. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng medisina sa Universidad Central de Madrid sa Espanya, kung saan natapos niya ang kursong Medisina at Filosofia y Letras. Sa ikatatlong kabanata naman, dito nakalahad ang Batas Rizal at mga kaugnay na kautusan. Ano nga ba ang Batas Rizal? Ang Batas Rizal, dito pinapatupad ang higit na 50 taon na ang nakalipas mula nang ipinatupad ang Republika. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law o Batas Rizal na pinangunahan ni Josepe Laurel. Inaprubahan ito noong ika-12 na Hunyo 1956 noong ito'y tinatawag ang House Bill No. 5561 na pinangunahan ni Jacobo Gonzales at Senate Bill No. 4038 na pinangunahan ni Sen. Claro M. Recto. Ilang henerasyon na ang naapektuhan sa pagpatupad ng mga lider ng gobyerno ng Batas Rizal na kanilang isinulong. Ang pagpapatupad nito ay hindi naging madali para sa mga
mapatupad ang Batas Rizal. Nakasaad sa batas na kailangan isama sa kurikulum ng lahat ng paaralan, kolehiyo at universidad, pampubliko man o pribado ang kurso sa pag-aaral ng buhay. Mga ginawa at isinulat ni Jose Rizal, partikular na ang kanyang dalawang nobela na No Limitang Ere at El Filibusterismo. Bukod pa dito, nakasaad din sa batas na ito na obligado ang bawat kolehiyo at universidad na magkaroon at magkatago sa kanilang mga silid-aklatan ng sapat na orihinal na CP at makabagong henerasyon ng No Limitang Ere at El Filibusterismo. Pati na rin ang mga isinulat ni Rizal, kabilang nito ang kanyang talambuhay. Sinusulong din ang pagsalin ng mga ito sa Ingles, Tagalog o iba pang dialekto at ang pagpiprinta sa mababang halaga at pamamahagi ng libre sa mga pamamayang nais magbasa nito sa pamamagitan ng purok organizations at barrio councils. Apat na kabanata, mga layunin na nagpapatupad ng Batas Rizal. Ilang mga layunin ang isisaad upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng paglilikha ng Batas Rizal. Isa dito ay dahil kailangan na muling buhayin ang kalayaan at nasyonalismo kumpara saan ang ating mga bayani na buhay at nag-alay ng kanilang mga buhay. Sa tulong ng batas na ito, mapapaalala sa bawat mamayang Pilipino ang mga dugot pawis na inalay ng ating mga bayani na maaari maging inspirasyon sa bawat isa sa pagtulong sa pagpapatayo ng isang bansang matagumpay. Pangalawa, ito ay upang bigyang parangal ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal at ipaalala sa mga mamamayang Pilipino ang kanyang mga nagawa at naipaglaban para sa kalayaan ng sariling bayan. Ito ang magsisibing paalala na rin sa ating mga responsibilidad bilang isang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pangatlo, ito ay upang maisilbing inspirasyon sa kabataang Pilipino kung saan sila ay nasa level pa lamang ng paglilinang ng kanilang mga isipan at ayon sa ating bayani ang pag-asa ng bayan. Panig ng mga sumasang-ayon sa pagpapatupad ng batas, mga kalaban na nagbabanta sa mismong pundasyon ng ating kalayaan ang tawag ni Mayor Arsenio H. Lacson sa sinumang sumalungat sa Rizal. Ipinaalala ni General Emilio Aguinaldo kung paano pinigilan ng mga Pilipino basahin ang mga isinulat ni Rizal. Anya ang impluwensya ng mga Espanyol ay nabubuhay pa rin sa mga pari ngayon. Ang pagkabayani ni Rizal ay nakikita sa dalawang nobelang isinulat ni Rizal, kung kaya ang sinumang sumalungat sa Batas Rizal ay para na rin inalis si Rizal sa kanilang isipan. Panig ng sumalungat sa pagpatupad ng batas. Ang mga nobela ni Jose Rizal na No Limitang Ere at El Filibusterismo ay naglalaman ng mga pahayag na subversibo o laban sa simbahan. Ayon sa simbahan, ang sinumang makabasa nito ay maaari mag-iba ang paniniwala o sumalungat sa mga tinuturo ng simbahan. Mistulang may monopolyo ng patriotismo ang grupo ni Recto. Gayong noong panahon ng digmaan, ang ilang mga nagsulong ng Batas Rizal ay nagsilbing kolaborator ng Hapon. Ang aming pagtutol sa panukalang batas ay hindi pagtutol laban sa ating pambansang bayani o laban sa pagbigay ng makabayang edukasyon sa ating mga anak. Naniniwala kami na ang pagpilit sa mga estudyante katoliko na magbasa ng isang aklat na naglalaman ng mga talatang sumasalungat sa kanilang pananampalataya ay bumubuo ng paglabag sa isang promisyon ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang pahayag
Isinulat ni Jose Rizal ang nobelang ito upang ilantad ang katiwalian at pagmamalupit ng mga praylay sa Pilipinas. Ang nobela ay naglalahad ng buhay ni Crisostomo Ibarra, isang binatang Pilipino na bumalik mula sa Europa at naharap sa mga hindi makatarungang kalakaran sa lipunan. El Filibusterismo, 1871, karugtong ng Noli Me Tangere, ngunit mas madilim at radikal ang tema nito. Sa nobelang ito, si Ibarra ay bumalik bilang si Simon, isang mayamang alhero na nagnais maghimagsik laban sa pamahalaan. 6 na kabanata, ang pagkaaresto at pagkamatay ni Jose Rizal. Noong 1876, si Rizal inaresto dahil sa kanyang mga reformistang ideya at pagsusulat ng naging banta na pamahalaang kolonyal ng Espanya. Siya ay may maling kaugnay sa pag-alsa ng katipunan. Pagkatapos ng isang huwad na paglilitis, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad noong Disyembre 30, 1876 sa Bagumbayan, ngayon ay Luneta Park sa Manila.